A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilma waj'alna minal mukhlisina wa minas salihina wal muttaqin ya arhamar rahimin. Taqabbal qiyamana wa siyamana innaka antas samiul alim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga nanonood, inihiling natin sa Allah na nawa ang natitirang buhay natin dito sa mundo, yung mga huling hininga natin, ay maging kalugod-lugod dito sa Allah na lagi tayong magpursige ng gumawa ng kabutihan. Kay bilis po ng mga araw, ngayon kay ika-11 na ngayon ng Ramadan. Kakasimula lang natin kahapon, tapos ngayon papalapit na magpapaalam na. Ano nga ba? Kung pagninila-nilay natin sarili natin, ano ba ang nabago? Ano bang naidagdag? Ano ba ang naibawas? Kung tutungayan natin mga kapatid at sa lahat ng mga nanonood, kanina nagdarasal kami sa masjid ng salat at tarawih. Sabi ko, bakit nung unang Ramadan, ng pagsapit ng unang Ramadan, hanggang pangalawa, pangatlo, ang dami ng tao. Dinagsa ang mga masajid na napupuno. Pero ngayon, habang na nakakalahati at patapos na, bakit parang sabi ko, kumukunti? So, parang di ba baliktad? Baliktad yun eh, kasi ang dapat, kung malapit na matapos ang Ramadan, doon tayo magpursige, doon tayo yung magpursige ng pagdarasal. Parang nakikita natin na ningas kugon tayo. Nakikita natin na doon lang tayo sa simula. Nakikita natin na kasi tao tayo. Oo, siyempre, tao. Tao marupok at mahina, at ang tao ay sa simula lang minsan, at minsan din siya ay nababago. Kaya mga kapatid, inihiling natin sa Allah yung aktharu du'a o Rasul sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, na ayon kay Aisha radhiyallahu anha ay, ya musarrifal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, na siya ang may kapangyarihan at may panghahawakan sa puso ng lahat ng kanyang mga alipin, inihiling namin sa iyo na ang aming puso, ang aming pananampalataya, at ang aming mga gawaing mabuti, ay sana ito ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang gawain. Hindi yung putol na agad at wala na. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinanong din siya, ma huwal ahabbul a'mal aw ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Subhanallah, masyaallah. Kung titingnan natin, ito yung dapat eh. Tinanong si Propeta sallallahu alaihi wasallam, o sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ano ang gawain na pinakamalugod sa Allah, ay ang gawain na ito ay tuloy-tuloy, maski kukunti lang. Hindi natin kailangan yung sa simula lang tapos bigla mong puputulin na. So, subhanallah. Kailangan natin ito bigyan linaw, bigyan natin pansin, bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga ganito, dahil sayang mga kapatid. Of course, hindi ko ito sinasabi para kayo ay mapukaw. Siyempre, sinasabi ko ito sa sarili ko. Ngayon po ay tungayan natin ng isa. Alaikum salam.
tunghayan natin ang tungkol sa isa sa mga gawain na ito ang tanging kaligtasan natin. Ito ang tanging kaaya-aya, kalugod-lugod, o kung may tuturing na sagrado na gawain, ay ito yun, para sa Allah. Kung ang may tuturing na pinakaugnayan natin sa Allah, sa ating tagapaglikha, kung may masasabi na may tuturing natin na ito ang susi ng paraiso, ay ang usaping ito ngayong gabi, mga kapatid. Ito yung salah, pangalawang haligi ng Islam. Ito yung haligi nang siya ang mag-uugnay sa atin, sa ating tagapaglikha. Dito mapapatunayan kung sino yung totoong Muslim at sino yung pakitang tao o mga munafik, at kung sino yung siya ay makatotohanan sa kanyang pananampalataya. At ito rin ang siyang magpapapigil sa ating mga masasamang gawain. At ito rin ang pag-uutos na hindi lang tayo ang inaatasan ng mga kamusliman, datapwat pati na rin yung mga nauna sa atin na mga henerasyon, mga naunang propeta. Sila po, lahat sila ay nagpaterapa. Ang sujud, ang ruku o pagdarasal, ito po yung sinasabi nating salah. Mga kapatid, alam ko maraming beses na natin ito naririnig sa ating mga ustad, sa mga nangangaral, yung iba pa dyan namang nagsasabi, yan itong naridata manig sa Islam. Kaya liluda na, kaya rawaan aw din na, kaya rayaan din ang giyang eka pumagusaya sa giyang eka sambayang. Sinasabi pa nila, ano pa ang hindi natin narinig sa Islam? Paulit-ulit lang ito sinasabi nila patungkol sa sala. Ang tanong nating kaibigan, ano ba ang halaga ng sala sa buhay mo? Alam mo ba ang mga wajibat o sunnah o arkano sala? Ito yung mga basic lang na kailangan natin dapat malaman na sinasabi mo marami na akong narinig. Bakit paulit-ulit? Kasi ganito po siya kaimportante sa buhay natin. Isipin mo ikaw na nanonood dyan ngayon. Ako, sasabihin ko to sa sarili ko. Buuin ko ang lahat ng aking gawain. Lahat ng mabuti kong gawain. Pagtulong sa kapwa, pagpapakain sa mahihirap, pakikitungo ng mabuti sa aking magulang, sa asawa, sa mga anak, kapitbahay, kaibigan, pagpapakabuti ko sa aking gawain, sa aking pag-uugali, pagbibigay ko ng kawanggawa sa mga tao, pag-umra ko, pag-hajj ko, lahat buuin natin ang lahat ng ating mabuting gawain. Pero kung ang sala, ang ating pagpapaterapa ay bagsak, ibig sabihin hindi siya pumasa sa kategorya na gusto ng ating tagapaglikha. Ibig sabihin naging pabaya tayo. Ibig sabihin ay hindi natin ginampanan o wala tayong khusyu. Khusyu, yun yung sinasabi sa khusyu o salah. Hindi natin mararamdaman ang tunay na tamis ng kagandahan ng ating pagdarasal kung walang khusyu. Ito yung pagninilay-nilay, mga kapatid, pagbibigay halaga at importansya sa ating sala. Sumusumpa ako sa aking tagapaglikha na siyang lumikha ng sanlibutan. Kung ang ating pagpapaterapa ay hindi pasado, ibig sabihin may kulang, ang lahat ng mabuti mong gawain,
lahat ng mabuti kong gawain ay hindi rin pasado. Bagsak lahat. Paano ba yun? Paano may tuturing yun sa grading pag high school, pag college? Yung siya yung pinaka hindi ko lang may salarawan kasi 'di ba minsan may mga subjects tayo na pag pumasa ka diyan, lahat 'yan pasado ka na lahat. Kasi yan ang pinaka-importante. Pero pag bumagsak ka diyan, pati yung average mo na mapur lagi imong grado. Ibig sabihin, hindi na pasado. Mga kapatid, wa ma adraka anis salah. Ano ang pagkaalam ninyo sa salah? Ang ating pagpapatira pa. Wallah, laula salah, ma qimatuka fi hadil haya, ma faidatuka fi hadid dunya. If there is no prayer, if there is no salah, what is the essence of man on earth? What is your weight? Why are you here on this world if you do not pray? Mga kapatid, ang sala po, ito ang pinakasagrado sa Allah. Pinakamamahal ng Allah. At ito ang lahat ng mga gawain natin na pagsamba sa Kanya, na siya ay tumutugon agad-agad. At pinagmamalaki niya sa Kanyang mga anghel. At ito rin ang gawain na lahat ng mga pag-uutos ng Allah ay sinabihan si Propeta Muhammad directly, indirectly, sa pamamagitan ng pagtanggap ni Jibril o di kaya nakita niya sa panaginipan. Pero ang salah ay mismo ito ay natanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ang pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanya doon sa pinakataas-taasan ng 7 hapag ng kalangitan, na sinabi ng kanyang tagapaglikha, ang lumikha sa iyo, na ya Muhammad, sinabi ng Allah sa kanya, pinag-uutusan ko ikaw, ang iyong mga tagasunod, na kayo ay magpatira pa ng 50 beses isang araw. Isipin mo unang pinag-utos ng Allah 50 beses isang araw. Ibig sabihin, ang naunawaan ko doon, ganun siya kahalaga. Ganun siya kaimportante. Ganun siya kabigat. Yun ang gusto ng Allah. Magpatira pa tayo, magdasal tayo ng 50 beses isang araw. Pero hindi. Dahil ang habag at awa ng Allah, binawasan ito. Dahil sa kanyang habag at awa sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang 50 beses na unang pinag-utos kay Propeta Muhammad ay naging 5 beses na lamang. Subhanallah. Ya Karim, Allahu Karim, Allahu Latif, Allahu Arhamur Rahimin, ang tunay na pinakamahabagin, pinakamaunawain. Kasi alam niya, batid niya, na kung ang pag-uutos ng ating pagdarasal ay 50 beses isang araw, hindi makakayanan ng mga tagasunod ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon nga, itanong natin sa sarili natin. Di ba? Klarong-klaro na ito. 5 beses lang isang araw ang pag-uutos ng Allah na magdasal tayo, hindi pa natin makayanan. Yung iba tuluyan na nagdarasal lang ng 3, 2, yung isang sala katulad ng Fajr, iniiwan na niya. Allahu Akbar.
Kung hindi nga natin makayanan ang 5 beses isang araw, 50 pa kaya? Kaya ikaw na nakikinig, bigyan mo ng importansya ngayon ang sala mo. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah. Ya Allah, unang lilitisin at itatanong ng Allah sa kanyang alipin sa araw ng paghukom ay ang sala, ang iyong pagpapatira pa. Hindi itatanong ng Allah, nakapag-hajj ka ba? Nakapag-umrah ka ba? Nagbigay ka ba ng zakah? Nag-ayuno ka ba? Naging mabuti ka ba? Ang mga lahat ng ito na mga mabubuting gawain na akala natin ito na ang susi para sa paraiso, ang pinakasusi na unang itatanong ng Allah, kayfa salatuka ya ibadi? Paano mo ginampanan ang iyong pagpapatira pa? Wallahi mga kapatid, kaya kanina sabi ko sa sarili ko, ano ba ang topic ko naman ngayon? So, aywan ko, bakit itong pumasok ngayon sa isip ko? Ngayon lang. Ngayon mag-video na ako, meron ako naisip na gusto kong i-share, pero hindi ko alam, ito ang pumasok ngayon na binigay ng Allah sa akin na taufik. Kasi po nakikita natin ang daming pabaya sa sala. Mismo minsan sa mga anak natin, nakikita natin sa kanila. Mismo itong ngayong Ramadan, nakita na natin ng Ramadan. Sa una, 2, 3 araw ng Ramadan, ang dami. Ngayon, pakalahati na ang Ramadan, nakakalahati na lang at hindi katulad ng una. Nagsisilabasan na ang tunay na kulay. Sa simula lang pala at hindi makatotohanan. Ya Allah, patawarin kami. Mga kapatid, sa Suratul Maryam, isa ito sa paborito kong aya, itong subhanallah. Itong aya na ito sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa sala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فخلف من بعضهم أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فخلف من بعضهم أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعض المفسرين قالوا في هذه الآية بأهمية الصلاة، أي الذين يضعون صلاة من قبلنا، أي ليسوا فقط الذين يتركون الصلاة تماما إطلاقا، وإنما يؤخرون الصلاة. يا الله, patawad. Ilan ang sala natin na naiwan natin? Ilan ang sala natin na hindi natin nagampanan? Alam mo, sinabi dito ng mga mufassir, ang mga dalubhasa sa Islam, sinabi nila, itong sinabi ng Allah sa Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ, yaong sila na nagpabaya, nag-iwan ng kanilang mga pagpapatira pa, أَضَاءُوا الصَّلَاةَ, binaliwala ito, tinalikuran ito, hindi nila ginanap, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, dahil ang resulta nito ay sinunod ang sariling pagnanasa. Sarili ang sinunod.
Hindi sinunod ang Allah, hindi sinunod ang oras ng pagpapatira pa. Oras kasi nandito ako magpapa-interview. Oras kasi ito kakausapin ko si Bossing. Oras kasi ito na kailangan pag nawala ako rito, mawawala ng biyaya sa akin at mawala na akong trabaho. Oras na kasi na ito kailangan mabili ko. Oras na kasi na kailangan ang ganda nito, ang saya ng buhay ko ngayon. Bakit mapuputol dahil magdarasal ako? Nangibabaw ang lahat ng mga marangya na panandalian lamang at ang sala ay iniwan. Mga kapatid, ang tafsir dito ng mga pantas, aba'u sala ay alladina yuakhiruna sala. Sila yung mga tao na ang kanilang sala ay hindi nila isinasagawa o iginaganap sa tamang takdang oras. Bakit? Kailan nila ginagawa? Pinapahuli nila. Binabaliwala nila. Oras na ng sala, ngunit sabi na nila, mamaya na lang. Bakit? Mas importante itong pinapanood ko, itong pinapakinig ko, itong istorya namin, itong transaksyon ko, itong gagawin ko, ito lahat. Ang siyang naglinlang sa'yo. Samantala ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, ahabbu wa afdalu ma huwa indama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa al-afdalu wa ahabbu ila Allah al-a'mal afdalul a'mal indallah subhanahu wa ta'ala faqala al-jihadu fi sabilillah wa birrul walidain wa as-salatu ala waqtiha. Subhanallah, halos magkakatimbang lang pala yun. Magkakaparehas. Ibang mga pantas, in-explain nila ito. Ito yung mga pinakamahalaga sa Islam. Alam mo yun? Magkakaparehas, magkakatulad. Yung pakikipaglaban sa larangan ng Islam para sa Allah. Pagdepensa sa sarili, sa reliyon, para sa reliyon ng Allah. Kung mamatay ka ng totoo ka, jihad, diretso sa paraiso. Kung totoo ka, pangalawa ay ang pakikitungo ng mabuti sa iyong magulang. Ang paglingkuran sila, mahalin sila, respetuhin sila, sundin sila. Pagmamahal sa kanila. Pangatlo, sinabi dito sa isang riwaya ng hadith, actually nabanggit doon ay as-salatu ala waqtiha, na ipangalawang hadith na nabanggit doon ay ang oras sa itinakdang oras ng pagsasala ay sila agad-agad ay nagbibigay tugon. Bakit? Hindi ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang oras ng pagpapatira pa ay may takdang itinakda na oras? Meron. At yun ang dapat bigyan natin ng tugon at importansya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan, ang mga oras ng pagpapatira pa ay may mga itinakdang oras sa mga mananampalataya na dapat nilang gampanan. Kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya at mahal niya na nagdarasal ka sa tamang oras na itinalaga niya, na gusto niya. Isipin mo, ikaw, lagi ka pumupunta sa opisina, lagi kang late, maski gaano ka katalinog, maski gaano ka kasipag, wallahi ang bossing mo ang mga tao, kamumuhihan kanila, hindi kanila gusto. Bakit? Kasi lagi kang late. Trabaho lang yun. Makamundong bagay lang yun dahil sa pera, nagtatrabaho ka. Mayroon kang usapin sa isang tao tapos pinag-antay mo siya. Kasi ang problema, ito yan parang timbangin mo yan Gusto ng Allah na itinakda ang oras ng pagpapatira mo. Kumbaga, kung pagsasalarawan, pamaginigan nyo, o pagsasalarawan na, adna, oras kasi ko Allah, akabaya yan na itmbitira ingas kanyan. O di na itmbitira ingas kanyan. Kaba di ka di mimbitira wala. O mga tero sa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Athna alayya abdi. Ar-Rahmanir Rahim.
madadani abdi. Allahu Akbar. Ang Allah mismo, nas kanya na kanya din ditiro. At na biento ako o uri penakan. Ya Allah. Piudi ako o uri penakan. Na naman, adna oras kasi ko Allah, na mas miya tumuo ka, so dagangan ka apusin. Dagangan ka akamantes, sibuyas. Dagangan ka asyabu. Mamaan. Mas miya tumuo ka so tao, mas miya tumuo ka so dunia, mas miya tumuo ka so langwan. Idisukad na naka Rabbul Alamin, oras kailangan na pakumakaku oras kabayayan. Mga kapatid, may oras po ang dasal. Wag tayong maging pabaya. Kasi parang nangingibabaw na alalaong baga, mas importante sa'yo yung pagtitinda mo ng sibuyas, kamatis, transaksyon mo sa isang tao, pag-aaral mo, o pagpunta mo sa doon, o anuman, makamundong bagay, kaysa sa oras na itinakda ng Allah na tinatawag ka sa masjid na magdarasal at magpatira pa. Mas nagustuhan mo ang mundo na mangibabaw ito sa'yo. O di ba? Napakasaklap, napakasagwa, pakinggan, tignan ng nangibabaw yun kaysa mismo sa ang Allah subhanahu wa ta'ala na oras mo para sa Kanya na 5 beses lang naman isang araw, bro. Sister, 5 beses isang araw lang. Subhanallah, ang 5 beses na isang araw lang ito, every sala, it takes 5 to 10 minutes lang. 24 hours, ang 24 hours, pamilya, pera, trabaho, makamundong bagay, pagkain, tulog, inom, pakikipag-usap, lahat ng mga kamundong bagay, bawasan mo lang ng 1 oras yun para sa iyong kaligtasan, para yun sa Allah. At yun naman, kung tutuhanin natin, para sa iyo yun . Kasi wala naman may dadagdag sa Allah kung ikaw ay magpapatira pa. Dahil ba sa paggawa mo ng kabutihan, sa pagsasala natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkadiyos ay madadagdagan, la abadan, sifr. Anong may dadagdag mo? Nandyan na ang Allah bago ka palikahin. Nandyan na ang Allah bago niya pa pag-utusan ng lahat na sambahin siya at purihin siya. Kung bakit ito pinag-uutusan tayo ay dahil para sa kabutihan mo. Para sa kaligtasan mo. Balikan natin ang ayah sa Suratul Maryam 59-60. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga nauna sa kanila na naging pabaya sa kanilang mga pagpapatira pa, ang pabaya dito ng sala ay sila yung pinapaliban nila ang sala. Hindi nila ginagawa sa tamang oras na itinakda. Bakit? Sabi ng Allah, wattaba'us syahawat, dahil pagsunod sa sarili. Pagsunod sa syahawat. Mga kapatid, ang syahwat o syahwa, mufrad, syahawat, jama. Ito yung ibinigay ng Allah na pagsubok sa atin. Pag hindi mo na kontrol, peligro ang imong kinabuhi, bay. Delikado ka. Kasi kung susundin mo ang sarili mo at susundin mo ang syahwat mo, wala kang magawa kasi nilikha ka na iniligay ng Allah sa iyong puso't isipan, sa iyong katawan, yung syahwa na yan. Ang syahwa ay ito yung kagustuhan ng sarili. Ito yung mga bagay na nandyan na siya, na pinaglalabanan natin, na dapat wag natin sundin. Nandyan siya nandyan sa sarili mo nandito sa puso mo, nandito sa sarili mo. Pero paglalabanan yan, paano yan i-control? Subhanallah, yung mga iba nga sa atin, high blood, meron siyang diabetic, mashallah, they are very concerned about their health. They are very conscious of their health. Oh bro, wanna eat? No, thanks. I am on diet. Bawal sa akin yan. Why? Kasi matamis. Ako, nasa borderline. O di kaya, pamilya namin diabetic. Subhanallah, nag-iingat-ingat siya sa self-consciousness niya, sa health conscious niya, sa sarili niya.
Pero, ano kaya yung shahwat mo? Yung kagustuhan ng sarili sa bawal. Ano kaya? Pinag-iingatan mo din na, uy, ipinagbawal ito ng Allah, dapat ko itong adlangan. Dapat ko to, hindi ko to sundin. Yan yung dapat. Minsan nga, may isa ako nakausap na isang kaibigan, subhanallah, sabi niya, alam mo, Sheikh, kung mayroong mga gamot na para sa pagkontrol ng mga diabetes natin, o yung mga high blood pressure, o di kaya yung mga cholesterol, sana kung may gamot din na makontrol natin yung shahawat natin, bibili talaga ako niyan. Kasi minsan talaga, Sheikh, nasusunod ko talaga yung mas kagustuhan ng sarili ko kaysa sa kagustuhan ng Allah. Allahu Akbar. Hada huwa jihadun nafs. Paano mo i-control ang sarili mo? So, bakit naging pabaya sila sa sala? Dahil sinundan nila ang kanilang sarili. Ang kagustuhan ng sarili. Wallahi mga kapatid, wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Katotohanan ng sarili, kung susundan mo ito, ang karamihan na kagustuhan nito ay lahat mga labag sa kagustuhan ng Allah. Kaya wag mo sundin ang iyong sarili. Sundin mo ang Islam, sundin mo ang Quran, sundin mo ang turo ni Propeta Muhammad, paglabanan ang sarili, i-control ang sarili. Pag ikaw nagagalit, paano mo makontrol ang sarili mo? May mga tao na pag nagagalit, Allahu Akbar, hindi nila makaya maikontrol ang sarili nila. Puputok na ang ulo nila. Gusto na nilang manuntok. Gusto na nilang sumigaw. Nagmumura, ya Allah, a'udhu billah. Yan yung mga tao. May mga nakikita tayo dyan. Maari ako kasama dyan. Maari ikaw ngayon nakikinig kasama dyan. Kasi nga, yung paggalit na yan ay mula yan sa syaitan. Pag nagagalit ang isang tao, kasambihan na tigumranaw. Kautupuan tigran siya kita kaya sambihan sa linggagaw. Ya Allah, mga kapatid, wallahi kung bakit ko ito sinasabi dahil payuhin natin ang sarili natin. How we will correct ourselves. We need to rectify ourselves. We need to correct ourselves. You know, wag lang yung gawin mo yung minsan yung iba yun siya kito adip siya yung bayang siya. Unahin mo kay sarili mo. How important salah to your life? Di ba, bro? Di ba, sister? Yan. Sa sarili mo na lang yan. Isa sa sarili mo yan. So, ano yung sinabi ng Allah dito sa ayah na ito sa Surah Maryam? وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ang parusa, ang hatol sa mga tao na pabaya sa kanilang sala ay ang imperno na nagliliyab na apoy na pangalan niya. Ang tawag dito sa imperno na ito ay Ghayya. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Itatapon sila, pakaumbungan siran, timuun siran, wallah, si isagyang kutwa Ghayya, aplikabu kawa, amya kayayaw, si isa nara ka jahanam ko mga tawa mindaraynon ko sambayangiran. Wallahi, minsan nasabi ko sa mga anak ko, wallahi, ang sala, ang inyong sala, ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ang mga grado ninyo na mga medal na yan. Ang sala, kasi ang sala, ito ang gusto ng Allah. Ang sala, ito ang unang pinag-uutos ng Allah. Hindi pinag-utos kay Muhammad, mga nauna pang mga propeta. Allahu Akbar. Sa Surah Maryam, ano ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol dito kay Hesus Kristo, patungkol kay Isa ibn Maryam? وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Allahu Akbar. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Sabi ni Hesus Kristo, sabi ni Isa na anak ni Maria,
ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkalikha niya sa akin, ay binigyan niya ako ng biyaya na kahit saan man ako mapadpad, ay nagkakaroon ako ng maraming biyaya sa mga tao. Napapagaling ko ang may sakit, yung may ketong napapagaling ko, yung bulag napapakita ko, yung patay napapabuhay ko. Yan ang mga baraka na ibinigay sa akin ng Allah, ang pagtuturo sa kanila ng paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. At ako ay pinag-utusan ng Allah na ako ay magpaterapa ng sala at ganun din ako ay magbigay ng kawang-gawa at ang sambahin ng Allah at gawin itong pag-uutos niya sa akin habang ako ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw na ito. Kapatid, sumusumpa ako sa ating tagapaglikha, ang buhay mo dito sa mundo ay pagsasala, paggawa ng kabutihan. Kung wala ang sala, walang kwenta ang buhay mo at pananatili mo dito sa mundo. Wallahi, ang kamatayan mo ay mas matimbang na mamatay ka na lang kung hindi ka nagsasala. Bakit? Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Fima rawahu fi hadith al-Bukhari wa Muslim wa fi Tirmidhi wa fi ba'd al-ahadith, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Allahu Akbar. Ito ang dalil natin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ang pagitan ko, pagitan natin o pagitan ng isang tao sa pagiging kufr ay ang sala. Ibig sabihin ng hindi magpaterapa, katotohanan siya ay lumabas sa Islam, naging kafir siya. Kenapa manare makakapir kanuna sa mga ulama? Sudin su Rasulullah imiteron asa tao adip sembayang sa tao inibagak yan, initaplak yan sa sambayang yan, na mataanas kaniya na miya kafir atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is from the Prophet of Allah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam clearly emphasized and told us, instructed us, informed us, and warned us. He told us that the difference between a person and those who are unbelievers is the performing of salah. In other words, when you have no salah, you are kafir. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mga kapatid, napakahalaga po ng salah. At kung tutungayan natin itong buwan ng Ramadan na ito, dumating siya, ang isa sa mga turo na dala niya ay magbalik loob sa Allah at halina kayong magpaterapa. Bakit? Hindi ba ang dasal lang natin 5 beses sa isang araw? So bakit may tarawih? Nang sa gayon ay magbalik loob ang mga taong dati na sila ay nagpabaya ng sala. Oras na igugol na paramihin natin ang ating pagpapaterapa, ang ating pagdarasal. May isang hadith si Propeta sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na fi hadal hadith. Ang ibig sabihin ng hadith na ito, sa araw ng paghukom, pagtinimbang na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain para ikaw ay tanggapin sa paraiso ba o ikaw ba ay tatanggapin sa impyerno. Pag natimbang na, titimbangin ang sala. Una kasi ang sala yun ang importante. Yun ang kondisyon, yun ang key, yun ang requirement of all the good deeds. In other words, all the good deeds that we have, without sala, nothing. All the good deeds are nothing. Because the only key of the good deeds is your prayers. Therefore, in other words, in the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala we will have weights, scale of our prayers and the good deeds. Fayas'alun, kayfa salatu, wala, bagsak ang kanyang sala. Ang habag at awa ng Allah. Okay, bagsak ang kanyang sala. Sasabihin niya sa kanyang mga anghel, tignan niyo daw kung mayroon pa siyang mga pagdarasal na mga voluntary, yung mga sunna, yung mga yung sunatul rawatib, yung mga yung mga salatul istikhara, yung mga salatul duha, yung mga salatul Allahu Akbar, mga sunna. Ganito pala kahalaga, bro, sister, ang ating mga sunna na sala. Ang daming mga tao, mga kabataan na nakikita natin, pagtapos ng sala sa masjid, diretso na agad, hindi na nagsasala ng sunna. Okay? We don't have to judge. Ustad, you don't have to judge those. Kasi maybe they are not performing
sunnah in the masjid, they are in hurry because of maybe they have some important matters to fulfill, or maybe they will spend their sunnah prayers in their house. Alhamdulillah, sana ganun. Oo, tama kung yun. Yun ang tama. So, ang importante kasi, al-hukmu ala shay'in, far'un ala tasawuri. Nakikita mo na kasi minsan, yung tao na pabaya talaga sa sala, ayaw man lang magsuna, ayaw man lang mag-dhikr. Tignan nyo kung gaano ka-importante ang ating mga sunna na prayers na yan. Wallahi, sa isang hadith na tuwa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin na napunta siya sa isang disyerto at siya ay nagpatira pa, nagdasal. Ya Allah, alam mo to. Alam mo to, Ya Allah. Alam ito ng ibang mga naging kaibigan ko nung nasa University of the East ako, nung nag-aaral ako doon, pati nung high school pa ako noon, doon sa DC, Dansalan College. I was even 14 years old that time. I don't know, hindi ko alam na ganun. Yung pag dumating na yung sala ng duhur, hanapin ko pa saan ako mag-pray. Tapos, alhamdulillah, doon sa DC, sa loob noon, may bahay doon si General Mamarin Talao, yung dating general dyan sa Marawi. Mayroon siyang maliit na masjid doon. I don't know, I felt the tranquility, subhanallah, the peace of mind. Tapos nagdarasal ako doon. Kasi parang hindi kumpleto. Ustad, ibig sabihin kabataan ka pa, nagyayabang ka pala, nagsasakla ka na. Sabihin mo anong sabihin mo kung nagyayabang ako. Pero bakit ko to sinasabi sa inyo? Because I want to encourage the youth of today, especially those who are neglectful of their salah. And some other people, they don't even performing salah because they are ashamed that people around them, they are looking upon them. And they are ashamed of performing salah while other people are looking at them. Allahu Akbar. Sila ba makakatulong sa iyo sa araw ng paghukom? Sinasabi niyo na mahirap. Anong mahirap? Kahit saan tayo ngayon sa Maynila, alhamdulillah, nandyan. May mga masjid, may mga musalla, may mga opisina, may masala. Ako naalala ko, maski nung nandun ako sa UE, minsan nagdadala ko ng carpet, minsan hindi ako nakakapagdala. Pag alam ko na oras nagsala, wallahi pupunta ako dun kasi 'di ba? Nag-college naman kayo, dumaan kayo diyan. May mga klase na walang tao, walang klase. Minsan may nag-uusap lang doon na 2, 3. So wala. Nagdarasal ako dire-diretso. Ya Allah, I am afraid to face you on the day of judgment that I am one among those who are neglectful of salah. Why should I be ashamed of the people? Ito yung da'wah. Kayo na mga kabataan na nakikinig, wallahi wag niyo ipabaya ang inyong sala. Alalahanin niyo sa araw ng paghukom, sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay sinabi niya, Sab'atun may yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ang kabataan na siya ay namulat ng pagkabata, na nagdarasal, nagpapatira pa, gumawa ng pagsamba sa Allah. Das kanyan malimpangu dunia, kukangudan yan, kainusarian sa orasyan si kusimba si ku Allah. Hinukukaya nagyang kaya di pamamupo ang mga tao. Bayarakan pakatabang. Sasiwayran. I am on the right path. I am worshiping Allah. The true God. That the one who is the right to be worshipped. They people who are worshipping idol stones and black stone, they are worshipping mga maitim na mga Nazareno, mahitim na kahoy, mga imahe ni mga sinasabi nilang si Maria. Mas nakakahiya kayo. Mas kagimbal-gimbal ang mga ginagawa ninyo na sumasamba kayo sa ang sinasamba ninyo ay ang mga ginawa, hinukit ng tao sa sarili niyang kamay. Pumupuri, lumulalhati kayo sa mga ginawa ng tao, mapanlinlang kayo, makatampalasan kayo, makasalanan kayo, wala kayong utang na loob sa nagbigay sa inyo ng buhay, na ang inyong buhay ay inaalay at sinamba nyo sa ibang mga nilalang. Samantalang siya ang Allah ang nagsabi sa Quran, Dhalika bi anna Allah huwal haqq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya Allah, subhanallah. Sa isang aya,
Dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Kaparehas yun. Magkaiba lang yung ano nila. Katotohanan siya ang Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos, na siya ang totoo. Na ang sino mang sumamba, bukod pa sa Allah, na hindi si Allah ang sinasamba nila, ito ay walang katuturan. Ito ay kasidisi-disi. Ito ay kalapastangan. Ito ay hindi makatotohanan. So, mga luksakan, mga pagiriyakan. Mataan aaya ka pakaapasta no ku dunia nalalambu sa alungan amori na turduun tano sa sambayang tano. Madakal din na pakilay tapan na astagfirullah minitulod su ida dia na di depan pisambayang. Nakala ka nakaso Allah. Katakutan ninyo ang Allah, mga kapatid. Wallahi namangha ako sa isang subhanallah. Sana all may isang sheikh na kinukwento niya may isang balik Islam daw. Tapos yung isang balik Islam na yon, bago magdasal, nandoon na siya sa masjid. After ng sala, nandoon pa rin siya sa masjid. Nagtaka itong sheikh. Sabi niya, bakit? Bago ka ba dito? Sabi niya, hindi ka naman lagi kita nakikita ng ganito. Pero nakakamangha sa'yo, una pa lang, nagdarasal ka na hindi wala pa yung oras na nandito ka na sa masjid. After ng masjid, ikaw pa yung pinakahuli-huli na lalabas. Sabi ng balik Islam, yes, Sheikh, yes, because I am a new Muslim. Bago po ako Muslim. Nagtaka ang isang Sheikh. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Maluwa-luha ang isang balik Islam. Tinabi niya, Sheikh, minsan nagdarasal ako, ang katabi ko, yung matanda, naka-wheelchair, dinadala lang dito ng, siguro binabayaran lang nila yun na para mapadala dito. Hindi niya kaya, nahihirapan siya pumunta sa masjid na naka-wheelchair. Muslim yun, sa kabataan niya hanggang tumanda nagdarasal. Umabot siya ng 80 taon. 80 taon sinamba niya ang Allah. Ako na naging balik Islam, sinamba ko ang mga ribulto. Ngayon nagabayan na ako ngayon sa Islam. Hindi pa ako magbabayad ng karamihan na nalipasan ko ng pagdarasal. Wallahi naiyak-iyak ang Shaykh. Subhanallah. Nakakamangha. Kawawa tayo, wallahi. Kala natin napakasimple. Ikaw na walang pera, ikaw na walang trabaho, ikaw na pangit, ikaw na walang pamilya, ikaw na akala mo na napabayaan ng lipunan. Wallahi, kung nagdarasal ka sa Allah, isipin mo, mahal ka ng Allah kaysa sa mga taong marangya, mayaman, lahat mayroon. Pero kung sila ay pabaya sa kanilang pagpapatira, mas mahal ka ng Allah. Subhanallah. Oras na po pala para tayo ay maghiwa-hiwalay. 4:30 na naman po. 4:30 na. Oras na ng Fajr dyan sa Pilipinas. Bilang panghuli po, payo ko sa aking sarili. Sa atin lahat na nanonood. Ang Ramadan na ito, dumating para magbago. Para magbayad ng maraming utang na pagkukulang natin sa Allah. Paramihin natin ang ating pagpapatira pa. Minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, napadaan siya sa isang libingan. Sinong nakalibing dito? Sabi nila, si Fulan na anak ni Fulan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang taong ito, kung siya ay mabuhay, hilingin niya sa Allah na, ya Allah, buhayin muli ako para lang makapagdasal ako ng maski 2 sunnah na rak'a. Sunnah na rak'a. Allahu Akbar. Kanabapan para luwas sambayan nga sunnah na gawain. Kaya pala subhanallah napakabigat Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, salah rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ang 2 rak'a ng fajr ay mas matimbang, mas mainam, mas kaaya-aya sa Allah kaysa sa ang mundo at lahat ng napapaloob sa mundo.
Bro, itong posisyon mo, itong pera mo, pamilya mo, karangian mo, lahat ng anong mayroon ka, lahat na sinabi mong yaman mo, lahat ng yan, wallahi baliwala yan, mas matimbang ang 2 rak'ah na sunnah. Sabi nga ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mas matimbang yun kaysa sa mundo at lahat ng paloob sa mundo. Anong posisyon mo? Anong yaman mo dito sa mundo na ito? Sige nga. Allahumma ij'alna min haula'il mukhlisin minas salihin alladhina yuqimuna shalah. Allahumma amin. Tignan niyo mga kapatid, doon pa lang sa Suratul Baqarah, di ba? Una after Fatiha, Suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Only Allah knows this. Dhalikal kitab. Ito ang kitab. Ito ang gabay. Ito ang Quran. Gabay sa mga taong tunay na matakutin sa Allah. Sa mga taong nagdanais ng katotohanan at patnubay. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Sila yung mga tao na naniniwala sa Allah, na naniniwala sa mga hindi nakita. Kasi of course, to believe the unseen is one of the requirements that you are a true believer. Hindi natin nakita ang Allah. Hindi natin nakita ang mga anghel. Hindi natin nakita ang paraiso at ang impyerno. Hindi natin alam at hindi natin nakita kung totoo may parusa dyan sa libingan. Pero tigib na tunay na naniniwala tayo sa mga yan. Naniniwala tayo na nandyan ang Allah. Siya ay hindi natutulog, hindi kailanman darat na ng tulog at hindi siya inaantok. Hindi siya nangangailangan ng kanyang alipin. Nandoon siya sa kanyang ars sa langit. Alam niya, batid niya ang anuman at siya ang maglilitis sa atin sa araw ng panghukom. Siya ang ating sandigan. Siya ang lahat ng anumang pangangailangan natin dahil siya ang Diyos ko na lumikha sa akin. Naniniwala tayo na may mga anghel ang Allah. May parusa sa libingan, may impero at may paraiso. Yan yung iman. Anong sumunod? Alladhina yuqimuna as-salah. Yaong sila na nagpapatira pa. Mga kapatid, ikaw ngayon, sarili mo, tignan natin, timbangin natin ang sarili natin. Kumusta ako sa aking pagpapatira pa? Pabaya ba ako sa aking sala? Sana po sa mga sandaling ito, marami tayong natutunan na nagbigay pukaw, linaw sa atin kung gaano kahalaga ang sala na ito, ang siyang susi ng lahat ng mabuti nating mga gawain. Pagpalain nawa kayo ng Allah, patawarin tayo ng Allah, tanggapin tayo sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Dagdagan ang ating mga kaalaman sa Islam at maging tunay tayo na matakutin at ipabilang tayo sa mga taong anong naririnig nila, ito ay kanilang isinasagawa at isinabuhay. Patawarin nawa ng Allah ang lahat ng ating mga kapatiran na namatay na mga nauna sa atin. Ganun din ang ating mga mahal sa buhay. At ganun din sana ang mga kabataan na ito. Sana ya Allah, ibigyan sila na gabay na sila ay makagawa at maging mahalaga sa kanila ang pagpapatira pa, ang itong siyang connection nila sa iyo. Connection namin sa iyo, ya Allah, ay ang aming pagdarasal at tulungan ang aming mga kapatid sa Palestine, sa Gaza. Ya Allah, ibilang sa kanila ang paraiso, igawad sa kanila ang paraiso. Ya Allah, patawarin sila sa kanilang mga kasalanan at ikaw na ang bahala, aming tagapaglikha, kung ano ang nararapat na parusa sa mga Hudyo, sa mga taong mapanlinlang na mapang-api sa kanilang mga kapwa-tao. Hindi natutulog ang Allah. Pagsubok ng Allah sa mga taong nahihirapan dito sa mundo ay isang uri ng biyaya at pagmamahal sa kanila. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.